Principle po na pag-uusapan natin is kung ano ang ating itatanim, yan po ang ating aanihin. So I know a lot of people agree. Some, maybe few, maybe many people disagree with some of my political stand or marami sa aking mga political stance or stand. Ang importante po, nagkakaisa tayo sa direksyon ng ating bansa. Una, sa pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, sa pagserbisyo sa ating mga kababayan. And always remembering that whatever we do now, aanihin po to natin, pero aanihin po talaga to ng next generation. No? So siguro ba, before 2 o'clock po, I'll have a longer broadcast. Actually, I'm testing. I treated myself to a new microphone kasi pagka ganito yung style kong mag-vlog. Maganda kasi dahil nababati ko kayo. Leia Okada from Japan. Yan. Ano po ang sasabihin nyo pag nakakita kayo ng magandang Japanese in the afternoon sa Japan? Ano po sasabihin nyo? Sabihin nyo, magandang hapon. Yan. Magandang hapon po. Yan. So, Miss Okada, hello. Dudley Sapar, Crisel Dador, Leia, hello dyan sa Japan. Oh, from California, Kathy Rabaya. So guys, ito yung mic. Trinit ko sarili ko para meron wala nang umangal sa sound. Tinetest ko ngayon. I'll probably just have my coffee, reviewing. Mabigat kasi yung pag-uusapan bukas, yung supina sa Anti-Money Laundering Council, yung records nila, doon po sa BIR at saka doon din po sa bank accounts ng mga banking institutions, ng mga bangko. And napaka-importante nito. And in public naman to, nagkaroon naman ng oral arguments. No? But I'll also be addressing yung concerns ni Chief Prosecutor or Chief Persecutor Ping Lacson kasi trabaho na daw niya po ngayon na habulin ng mga senador. Sa bagay, hindi to po bago yung sinabi niya kanina kasi ginawa niya na to kay Chis Escudero, ginawa na kay Joel Villanueva, ginawa na kay Jinggoy Estrada, ginawa na kay Senator Marcoleta, ginawa niya to kay Erwin Tulfo, except that kumampi ka agad sa kanya. So, maybe 1 or 2 more. So, pang 6 or 7 na ako, 6-7 na ako sa mga tina-target ni Senator Lacson. So, pag-usapan natin mamaya yan in a very calm, in a very professional matter. Ma-assure ko rin po kayo na walang ghost project sa Taguig. To the best of our knowledge, ilang beses na nag-inspect. Having said that po, kaya ko sinabing ko anong itatanim, yan ang aanihin. Kahit anong isip ko po, hindi pwedeng manahimik sa nangyayari sa ating bansa. So, ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minions. So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero etong isa, ito, yan. Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So, shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion. Marami naman yan So, let's talk about, kasi sabi na, relax lang, cool lang. So, sige, pag-usapan natin mga sinabi ni Senator Lacson. Pero sayang oras, if it's going to be about him or me, or yung dispute namin. But if it's going to be about a path towards finding the whole truth, ano ang forma ng flood control, saan siya natigil at bakit na-question yung integrity niya. Hindi po ako ang nag-question ng integrity niya. Buong bayan ang nag-question ng integrity nung tumigil siya mag-imbestiga nung pagdating na doon sa Bersamin files. Diba? Maraming pag-uusapan dyan. Marami pang ibang ebidensya na pwedeng sundin. No? Ang point ko lang guys, hindi to entertainment na debate o dalawang senador na nagbabangayan. Nagtimpi din po ako hindi magsalita. Grabe po ang ginawa niya kay Senator Marcoleta. Tapos nung nakulong na, panay kutya pa, panay pa ang tweet ba ginagamit niya or whatever na kung ano pang sinasabi sa health niya at makulong, etc. And the irony is, it's because of campaign donations. Alam ko rin naman saan nanggagaling yung campaign donations ni Senator Lacson, di ba? So, napakabigat po para sa akin na kasi while I was preparing fixing itong mic na to, tinitignan ko kung plug and play lang to.
may lumapit sa akin, tapos sabi sa akin, "Sir, support, tuloy kayo, tulungan." Pati sir, totoo ba yung away niyo mga senador? Sabi ko, kita nyo, kinukulong na nga yung iba eh. Kaya, oo nga sir, pero parang, so I realized that to many people, this belief, di ba, na ganyan na ang nangyayari. Kahit po kami sa Senado, kasi although si Senator Lacson may history to do that, ginanon din niya yung former Senate President Villar, basta't nakaaway niya, ganyan yung kanyang word niya, hindi ko word down. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. But guys, konting patience din kay Senator Lacson kasi one, may amo eh. Ginagawa lang niya yung sinasabi ng amo para pag ginipit ako, ang pagbibintangan siya, hindi yung administrasyon, di ba? Kasi ang importante naman sa kanila, yung boto naman talaga dito sa impeachment, tapos yung chacha or charter change. So I'll tell you more later. What's important po is siguro mga before 2 o'clock siguro po, no? Let me just have coffee, baka mag-lunch. And then let me gather my thoughts. Nag-aaral din ako for tomorrow and Tuesday. And so okay naman po yung sound. So from Jeddah, Saudi Arabia, Miss Zarincia Tobon, Rose Casar, Laban for Future Generations. Doon sa mga bata, lalo po yung mga 12 to 16, tapos yung mga 15, 16 to 20, tapos yung 20 to 25. I know this is the most idealistic, exciting, curious, cautious, sometimes painful, depende sa sitwasyon nyo sa buhay, sa school. But this is also the time where kung anong gawin namin, kayo talaga maapektuhan eh. So yung buhay natin ngayon ay dahil may mga umabuso ng 70s, 80s, pero may lumaban din at naging bayani. Diba? So it's not about becoming a hero, but it's about fighting for your future. So konting patience sa amin. That's why it's hard for me to debate with people who are in their 70s kasi nakita na nila yung resulta ng mga pagkaganyan na sisip-sip ka sa admin, you sweep things under the rug, tapos grabe na yung sitwasyon. Except, yung, di ba meron boy that cried wolf na kaya lang nabubuko siya. Yung ibang politiko kasi, pagtingin nila, sila nasusunod na presidente, or napapangakuan sila, biglang nagkakaroon ng blind side, biglang hindi na nakikita yung mali ng amo nila kasi tingin nila. So doon nabuo yung Marcos na rin movement, di ba? So yung Marcos pa rin, yan yung mga dating loyalist. Yung Marcos na rin, yung lahat nung pigilan natin si VP Sara kasi ang taas sa survey, baka hindi natin matalo yan. So sabi nila, paano yun? Sobrang daming corruption during this administration. Hindi, tayo naman ang papalit eh. So, yun. Tapos, ilan na silang pinangakuan? Diba? Sa Senate lang, ilan silang umaasa na pag na-impeach, sila napapalit. Isa na si Senator Lacson doon. Ang problema, kung dinerecho at ginawa niya lang ang trabaho niya at talagang sinundan niya yung ebidensya, hindi yung amo niya, edi sana po, baka siya pa ang iboto kung presidente o kumpanya. Mag-iipon pa ako, 'di ba? It's not too late, 'di ba? It's not too late. Bakit? Sa sobrang dami niyang alam, he can still tell people the whole truth. Ilan po throughout history na may mga record din, maaring hindi perfect yung record, maaring masama nga record, may mga iba nga criminal, pero nung naging state witness or naging yung binukas yung loob, sinabi yung buong katotohanan, in-embrace at minahal din. So let's hate the sin but not the sinner. So don't hate Senator Lacson but hate what he's doing now. Meron pa rin sa loob niya who wants to tell the truth, but yun nga, ang tingin niya kasi pag sinabi yung the whole truth, ang makikinabang yung Vice President. So I will follow my oath and be fair. Justice ang gagawin po natin sa impeachment. Having said that, hindi pwedeng manahimik sa overall na nangyayari sa ating bansa kasi dikit-dikit naman ito. So far okay yung mic, guys. Marivic Kapulungan, thank you po for prayers for divine protection. We really have to rely completely on the Lord, no? From Texas, USA, Annalisa Bael, yan. Jessel Soliman. So God bless you guys. So mamaya isa-isahin po natin yung mga issues. God bless you po.